Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginoong Puntakay. Bago tayo magsimula ay maaari munang tawagin ko si Kenneth para sa ating panalangin. Tayo po ay bukod at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sana po mapagtagumpayan po ng aming guro ang kanyang talakayin at maging maayos din po ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Bago kayo umupo ay maaari lamang napulutin ninyo ang kalat sa inyong ibaba at isaayos ang inyong mga upuan. Nasaan ang ating sekretarya? Meron bang lumiban sa ating klase? Aidan? Wala po. Magaling! Bago natin simulan ang ating bagong talakayin ngayong araw, balikan muna natin ang ating napag-aralan kahapon. Okay, class, ano nga ba ito? Sir, Kenneth? patungkol po sa Mesopotamia. Mahusay! Ano nga uli ang Mesopotamia? Sir, Rosalie? ang Mesopotamia ay isang sinaunang rehiyon sa kanlurang Asya, partikular sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates. Kilala rin ito bilang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Mahusay, Rosalie. Bigyan ng isang dapat isang A. A. Ano ang kahalagahan ng Mesopotamia sa ating kasaysayan? Aidan? Ang Mesopotamia ay tinagurian pong duyan ng kabiasnan dahil dito nagsimula ang unang mga lungsod, estado, pagsusulat, batas at organisadong lipunan. Mahalaga rin ito sa pag-usbong ng agrikultura, irigasyon at iba pang teknolohiya na nagkakaroon ng maraming epekto sa pag-unlad ng tao. Magaling! Ngayon naman, ano naman ang sistema ng pagsusulat ng mga Sumerians noong unang panahon? Kenneth? Cuneiform po, sir. Magaling! Okay, class, mukhang may natutunan nga kayo. May mga katanungan pa ba kayo patungkol sa ating nakaraang talakayin? Wala na po. Ngayon, magaling! Kung gayon, marami nga kayong natutunan simula sa nakalipas na aralin. Ngayon naman ay bago tayo dumako sa ating aralin, ay ipapangkat ko muna kayo sa dalawang grupo. May mga larawan akong ipapakita at inyo itong sasagutin gamit ang halo-halong mga letra. Ang unang makakasagot ay magkakaroon ng karagdagang puntos sa ating maikling pagsusulit mamaya. Okay, class. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ang mga ito. Handa na ba kayo? Opo. Ang unang grupo ang sasagot ng nasa presentasyon. Tapos na ba kayo, class? Opo. Pangalawa naman. Tapos na po. Tapos na ba kayo, Opo. class? Opo. Magaling. Ngayon naman, anong sagot sa unang figura? Aidan? Ancient Egypt po. Magaling. Ang pangalawang grupo naman. Ano ito, Kenneth? Pyramid of Egypt po. Magaling. Okay. So, base sa sinagutan nyo sa ating presentasyon, may mga ideya na ba kayo kung saan patungkol ang ating bagong talakayin ngayong araw? Opo. Opo. Ano nga ba ito, class? Patungkol po Patungkol ba ito sa po. ancient Egypt, sir? Tama. Patungkol ito sa Ancient Egypt. Ngayon naman, class, ngayong natapos na ang ating aktibidad, bakit nga ba natin kailangang pag-aralan ang mga sinaunang Ehipto? Rosalie? Sir, ang pag-aaral sa unang Egypto ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng malalim na pangunawa sa kasaysayan, kultura at sibilisasyon
sibilisasyon na nagkakaroon ng malaking impluwensya sa kasalukuyang panahon. Tama. Sa tingin nyo ba, umusbong ang Egypt sa pamamagitan ng ilog Nile? Opo. Ginoo. Magaling! Ang talakayin natin ngayong araw ay pinamagatan kong sinaunang Ehipto o Ancient Egypt. Sa inyong palagay, paano namumuhay ang mga sinaunang Ehipto noong unang panahon? Ako po. Aidan? Ang mga sinaunang Ehipto po ay namuhay sa paligid ng ilog Nilo na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig, pagkain at transportasyon. Magaling! Mahusay, bigyan ng isang A. Yay! Nabanggit ng inyong kamag-aral na ang mga sinaunang Ehipto ay namumuhay sa pamamagitan ng ilog Nile na kanilang pinagkukunan ng pang-araw-araw. Ngayon, upang matalakay natin ang salik ng sinaunang Ehipto, mayroon akong ipapakitang larawan ng isang mapa ng Ancient Egypt at Nile River. Maaari nyo bang ituro kung nasan ang ilog Nile at ginampanan nito sa mga Egyptians? Po. Aidan? Ito po, Ginoo, ang tubig sa ilog Nile ay ginagamit para sa irigasyon na nagbibigay daan sa mga Ehipto na magtanim ng pagkain sa buong taon kahit sa disyerto. Aba, magaling Aidan. Ngayon naman class, sa tingin nyo, bakit nga ba naging transportasyon ang ilog Nile? Paano? Kenneth? Dahil po sa umaagos na tubig. Aba, magaling! Dumako naman tayo sa relihiyon ng mga sinaunang Ehipto. Okay class, base sa larawang aking ipinakita ngayon, ano ang sinisimbolo nito? Politism po. Politistic po. Magaling! Tama, ang mga reliyon ay sentral sa buhay ng mga Egyptiano. Ito ay politistic na binubuo ng mga Diyos at Diyosa. Sino-sino nga ba ang mga Diyos at Diyosa ng mga sinaunang Ehipto class? Maaari niyo bang basahin na nasa presentasyon, Kenneth? Si Amon-Re o Amon-Ra ang kinikilalang pangunahing Diyos. Ayon sa kanilang paniniwala, ipinanganak niya ang kanyang sarili. Siya rin ang Diyos ng katarungan at katotohanan, tagapagdala ng kaliwanagan sa daigdig. Magaling! Si Amon-Re o Amon-Ra ang kauna-unahang Diyos na sinasamba ng mga Ehipto. Pangalawa naman ay si Osiris. Sino nga ba si Osiris? Aidan? Si Osiris ay isa ring mahalagang Diyos na pinaniniwalaan na tagapagmuno ng Nile at ng kaluluwa ng mga patay. Ayon sa kanilang paniniwala, pinatay siya ng kanyang kapatid na si Seth. Pinutol-putol niya ang kanyang katawan ni Osiris at itinapon ito sa ilog. Kinolekta ito ni Isis na asawa ni Osiris at binuhay siyang nito muli. Ang pagkamatay at pagkabuhay ni Osiris ay sumisimbolo ng pag-apaw at pag-urong ng ilog Nile na naging napakahalaga para sa kabuhayan ng lupa sa Egypt. Dapat ding bigyang diin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Osiris ang naging batayan ng paniniwala ng mga Egyptian sa immortalidad at pagkakaroon ng kabilang buhay o life after death. Magaling, Aidan. Tumako naman tayo sa pangatlo. Si Osiris ang Bago ang pangatlo, si Osiris class ang sumisimbolo sa pagiging immortalidad at pagkakaroon ng buhay pagkatapos mamatay. Ang pangatlo naman ay si Isis. Ay si Diyosang Isis na asawa ng Diyos na si Osiris. Sino maaari magbasa? Kenneth? Ako, Si Isis ay sinasamba bilang diyosa ng paglikha at pag-ibig. Karaniwan siyang nakikita bilang isang babaeng may throne headdress. Mahusay, si Isis ang Diyosa ng paglikha at pag-ibig.
Siya ang nangongolekta ng mga labi ng kanyang mga asawa sa ilog Nile. Ang pang-apat naman ay si Horus, na anak ni Osiris at Isis. Sino ang maaaring magbasa, Ako class? po, Ginoo! Miguel? Siguro sa isa pang mahalagang Diyos sa paniniwala ang nagkatawang tao bilang isang parawa. Siya ay anak ni Osiris at Isis na kananiwang nakikita bilang isang falcon god. Tama. Ano ang pang-apat naman ay si Anubis. Sino si Anubis, class? Aidan? Si Anubis naman ay ang jackal-headed god. Ay ang Diyos ng libingan. Siya ay patron ng mga Nage Embalsamo. Siya rin ang pinaniniwalaang taga-timbang ng puso na namatay sa harap ni Osiris. Ayon sa Egyptian, ang puso ng tao ay dapat mas matimbang kaysa sa balahibo kapag tinimbang ni Anubis para ang kaluluwa ay mapahintulutan manirahan sa paraiso. Kung hindi pumasa sa pagsubok na ito, ang kaluluwa ay ipapakain sa crocodile-headed god o devourer of the dead na si Amit. Tama. Ang Diyos ng mga libingan ay si Anubis, na siyang nagtitimbang sa mga kaluluwa kung sila ba'y mapupunta sa paraiso o ipapakain kay Amit. Sa tingin nyo, class, bakit nagmamamify ang mga Egyptians? Kenneth? Upang may preserba po ang kanilang katawan. Mahusay. Alam nyo ba na ang mummification ay sinasagawa upang mapreserba ang katawan para sa afterlife? Ang paglilibing ng kagamitan kasama ng namatay ay pagpapakita ng paniniwala na ang afterlife ay hindi na iba sa mundo na kanilang iiwan. Okay, class. Ang mga piramid at templo na itinayo para sa mga pero o kaya paro ay bahagi ng kanilang pagpapahayag at ng kanilang paniniwala. Ang mahabang panahon ng kapayapaan at katatagan noong mga panahon ng Old Kingdom, Middle Kingdom at New Kingdom ay nagbigay sa mga ancient Egyptian ng pagkakataon para malinang ang kanilang sining at gawa sa isang mataas na antas ng kahusayan at ganda na kinalulugdan at pinapahalagahan ng marami hanggang sa kasalukuyan. Okay, class. Paano naman nakibagay ang mga Egyptian sa kanilang kapaligiran? Ako po, Ginoo! Rosalie? Natuto ang mga Egyptian na makibagay sa kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit nila ng kanilang imahinasyon sa paggawa ng mga kanal at irigasyon para sa kanilang bukidid. Tama. Naging daan ang ilog Nile upang pagkunan ng kanilang hanap buhay sa pang-araw-araw. Ngayon naman, class, ano naman ang klase ng pamahalaan ang meron sa Egyptian? Kenneth? Theocratic po. Ang theocratic na pamahalaan na kanilang binuo ay isa pa ring malikhaing tugon na nakapagpakilos sa mga tao na matulungan para maitayo ang mga malalaking struktura tulad ng pyramid at templo na sumasagisag sa kanilang paniniwalang panrelihiyon. Magaling, Kenneth. Tama. Mahalaga ang ginampanan ng relihiyon sa pagbubuklod ng lipunan ng Ancient Egypt. Ito rin ay may tuturing na malikhaing tugon. Class, ano naman ang paraan nila sa pagsusulat? Ako po, Rosalie? gumamit sila ng hieroglyphics, Ginoo. Ang pag-imbento ng hieroglyphics ay nakatulong sa maayos at epektibong pamamahala. Bagamat komplikado ang hieroglyphics bilang paraan ng pagsusulat, ito ay nagbigay daan para makapagtala ng impormasyon tulad ng mga kota ng mga ani na kapagpadali sa pamamahala ng kaharian. Tama. Magaling, Rosalie. Ang bawat henerasyon ay mayroong sariling malikhaing tugon sa mga hamong kinakaharap nila. Pinatunayan ng mga ancient Egyptian ang kanilang kakayahang magtagumpay sa harap ng kahirapan at anumang hamon. Malinaw na ba sa inyo, class, ang ating tinalakay ngayong araw? Opo. My God. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Wala na po. Kung gayon,
Upang lagumin natin ang ating tinalakay ngayong araw, may katanungan ako para sa inyo. Handa na ba kayo, class? Opo. Bilang mag-aral, paano nyo mayahambing ang buhay ng mga Ehipto noon sa buhay nyo ngayon? Opo. Aidan? Ang buhay ng mga Ehipto ay hindi biro sa henerasyon na namin ngayon. Ang sistema ng pagsusulat at ang pagtatanim at ang pagsama sa mga Diyos ay naiiba sa amin dahil sa makabagong henerasyon at teknolohiya. Magaling, Aidan. Ang pangalawa namang katanungan ay, sa tingin nyo ba, maaari nating gawin ang mummification sa henerasyon natin ngayon? Opo. Kenneth? Opo, Ginoo. Maaari pa rin gawin ang mummification sa kasalukuyang panahon. Ngunit kadalasan ito ay ginagawa na lamang para sa mga espesyal na kaso tulad ng sa mga museum, sa pag-aaral ng mga sinaunang kultura o bilang bahagi ng religious o cultural practices. Hindi ito isang karaniwang paraan ng paglilibing sa modernong lipunan dahil may mga mas modernong proseso tulad ng embalsamation at cremation. Tama. Magaling, Kenneth. Ang mummification ay isang masalimuot na proseso na may kasamang paghahanda ng katawan upang mapanatili itong hindi kaagad maagnas. Bakit naging susi ang ilog Nile sa pagpusbong ng mga Egyptians? Ako po, Rosalie? dahil sa matabang lupain na taong-taong pagbaha ng ilog Nile ang nagdadala ng banlik. Isang matabang putik na nagbibigay sustansya sa mga taniman. Dahil dito, nakapagtanim ang mga sinaunang Egyptian ng mga pangunahing pananim tulad ng trigo at barley na nagsilbing pagkain at kalakal. Tama. May mga katanungan pa ba, class? Wala po. Magaling. Okay, class. Naisaulo nyo na ba ang ating talakayin ngayong araw? Opo. Ngayon, maglabas kayo ng isang buong papel upang sagutan ang mga sumusunod. Class, nakikita nyo ba ang nasa presentasyon? Opo. Mahusay. Narito ang mga katanungan upang inyong unan ng patlang. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ito. Handa na ba kayo, class? Opo. Maaari na kayo magsimula. Okay, class. Tapos na ba kayo? Hindi pa Hindi pa po. po. Okay, class. Tapos na ba? Opo. Magaling. Maaari nyo nang ipasa ang inyong papel simula likod papuntang harap. Ngayong natapos na ang ating talakayin, class, bibigyan ko lamang kayo ng karagdagang gawain. Maaari nyo itong isulat sa isang kwaderno. Maaari nyo ba itong basahin lahat, class? Iguhit ang Ang mapa ng sinaunang Ehipto sa isang malinis na buong papel. Yun lamang, class. Ako ay mauuna na. Paalam!